Good morning, St. Peterians. Okay, no? What's good in the morning? Okay? God will bless us this morning. Amen. No? Tita Del. At ang instrumento ng Panginoon upang pagpalain tayo ay ang mga biyuda. Ayan, no? Palakpakan natin ang mga biyuda. Ayan, no? Tatlong klaseng biyuda eh. Sa aking karanasan, may biyuda sa patay, may biyuda sa buhay, may biyuda sa kasal. Di ba? Yung unang pagbasa, the widow of Sareptath, no? Siya'y ginamit ng Panginoon upang pakainin si Elijah. Pero siya'y napakahirap. Yung pagkain nila good for one day na lang o one meal at mamamatay na silang mag-ina. Pero dahil sa kanyang complete trust, no, in the Lord, pinakain niya si Elijah. And lo and behold, no, yung kanilang kainan ay hindi naubusan ng pagkain. Naghimala ang Diyos, hindi naubusan ng iinumin at hindi naubusan ng biyaya. No? Ibig sabihin, no, kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon ng lubos-lubusan, total commitment to the Lord, God will bless us. Hindi ka maubusan ng pagkain, hindi ka maubusan ng iinumin, hindi ka maubusan ng biyaya ng Panginoon. Amen? No? Hindi mauubos, no? Sapagkat ikaw ay nagtiwala sa Panginoon totally. No? Hindi partially. Total trust in God. Total commitment to God. Di ba? Tulad ng nasa Ebanghelyo, biyuda na naman ang ginamit ng Panginoon. Ikinumpara sa mayayaman na nag-aabuloy ang matandang mahirap na byuda. Yung mayayaman, pag nag-aabuloy, ang binibigay daw yung mga extra, surplus, no? Extra. Pero yung byuda, ang ibinigay niya, total. Yung kanyang pera, 2 cents, yun na lang ang pera niya, binigay pa rin niya sa simbahan ng Panginoon. No? At siya ang pinagpala ng Panginoon. Kaya napakahalaga na, no? Kung gusto natin pagpalain ng Diyos, tinuturuan tayo ng mga pagbasa ngayon, kailangan ng iyong tiwala sa Diyos 100%. Total commitment and trust to God. Amen? No? Total. No? So how do you concretize every day yung total commitment? Complete trust in the Lord. Lalo na yung mga kabataan na naririto. Mga kabataan tulad natin, Ryan, tulad namin ni Ryan, mga kabataan naman. Diba? Unang-una, unconditional gratitude. Can you say that? Unconditional gratitude. Ayan, no? Malagay na, unconditional gratitude. Ha? Hindi conditional gratitude. Ha? Unconditional gratitude. No? Ano man ang mangyari sa buhay mo, ikay nagpapasalamat sa Diyos. Di ba? Kasi tayo, conditional eh. Ang pasasalamat natin. Pag may pera ka, praise the Lord. Pag wala kang pera, erase the Lord. Di ba? Kaya dapat gayahin natin si Job. Chapter 1:20. Alam mo si Job, kung hindi niyo kilala si Job, mas mayaman pa siya kay Tita Del, si Job. Mas mayaman pa siya kay Henry C. Mas mayaman pa siya kay Elon Musk. Ayan, no? Siya ang pinakamayaman noong unang panahon, si Job. Napakalawak na kanyang ari-arihan, hindi maabot ng mata. Ang dami niyang mga hayop, ang dami niyang mga alaga, ang dami niyang mga kaibigan, ang dami niyang mga anak. Siya'y pinagpala ng Diyos. Amen. Kasi tapat siya kay Lord. Sinubukan siya ni Lord. No? Napeste lahat ng kanyang hayop, namatay. Namatay lahat ng kanyang tanim. Naganda mamatay yung mga kamag-anak niya. Pati pamilya niya, naubos. Pati siya'y punong-puno ng sakit. Pero ang sabi ni Job, sa chapter 1, verse 21, the Lord gives, the Lord takes, praise the Lord. Amen? Yan, ha? Binigyan ako ng Panginoon ng yaman, praise the Lord. Kinuhang yaman ko, praise the Lord. Unconditional gratitude. Woo! Di ba? Binigyan ka ng magandang good day, binigyan ng magandang araw. Ganda ng araw ko, praise the Lord. Sama ng araw ko. Praise the Lord pa din. Di ba, no? Di ba?
Nakakain ka ng masarap ng araw na yon. No? Praise the Lord! Nung araw na yun, wala kang makain, gutom ka. Ayan, no? Pag-uwi mo ng bahay, gutom ka. Praise the Lord pa din. Amen? No? Di ba? Binigyan ka ng malakas na pangangatawan. No? Di ka nagkakasakit. Praise the Lord! Hindi ako nagkasakit ng 1 taon. Pero may mga sakit ka, dami mo nararamdaman. Can you still say, praise the Lord? Ayan. Yan ang tinatawag na unconditional gratitude. Amen? Bakit? Bakit unconditional gratitude? Dahil you believe that God is with you and God is for you and God will provide. Amen? Jehovah Jireh. Pakisabi nga, Jehovah Jireh. One more time, Jehovah Jireh. Ayan. The Lord will provide. Kaya palagi kang, praise the Lord. God is with me. God is for me. God will provide. Kaya ano mangyari sa buhay ko? Praise the Lord. Amen? Binigyan ka ng mahabang buhay. Praise the Lord. Ito maganda. Kukunin ka na ni Lord. Malapit ka nang mamatay. Kaya mo ba rin bang isigaw? Praise the Lord. Kala mo ako, matagal na po akong pare. Mahigit 30 taon na akong pare. Wala pa. Walang makalabas dito, ha? Atin lang. Wala pa akong nakikita na isang taong malapit na mamatay na magpapaparty. Basta magpapaparty. Malapit akong mamatay. Papasok na ako sa langit. Magpapaparty ako. Wala pa akong nakikitang ganyan. Lahat ng mamamatay, masama loob. Lahat ng mamamatay, malungkot. Lahat ng mamamatay, ayaw mamatay. Yan. Sana makakita tayo ng ganyan. Sana magawin nyo yan. Pag malapit na buhay mo, malapit na matapos ang buhay mo, magpaparty ka. Imbitahan mo lahat ng kamag-anak mo. At pag tinanong nila, ba't ka magpapaparty? Malapit na ako mamatay. Papasok na ako kay Lord. Kaya magsaya tayo. Praise the Lord. Parang si Job. The Lord gives. The Lord takes. Praise the Lord. Amen? Pagpalain natin ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord niya, no? Yan ang tinatawag na unconditional gratitude. No? Total commitment. Total trust. Unconditional gratitude. Pangalawa, unconditional surrender. Mabigat yan. Unconditional surrender. Walang kondisyon. Sinabi ni Lord, gagawin ko. I surrender. Sabihin nyo nga, I surrender. Ayan. Yung surrender, hindi magandang pakinggan yan eh. Diba? Sa lahat ng naririto, kayong mga nanonood sa online, yung pag sinabing surrender, suko na ako. Hindi magandang word yan, ayaw natin yan, negatibo yan eh. Ibig sabihin, talo ka na. Give up ka na. Wala ka nang sinabi. Surrender. Yan, no? Pero sa buhay spiritual, God, you have to go beyond human thought. Eh. You have to think God. No? Think God, not think man. No? Sa Diyos, mahalaga yan. No? You surrender. Obedience. That is the meaning of obedience. Pag sinabi mong unconditional surrender, you obey God. No? In everything. Sinabi niya, gawin natin. Ginawa niya, gawin natin. Sinulat niya, gawin natin. We surrender to God's will. We surrender to God's plan. We surrender to God's cause. Yung cause ng Panginoon. No? Tulad ni Kristo sa Luke 22. Di ba? Not my will, but your will, O God. No? Kasi yung nasa Garden of Gethsemane, siya'y takot na takot. At malapit na siyang ipako. Kaya ang sabi niya, do I have to pass this cup? Kailangan pa ako magdusa, Ama? Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Not my will, but your will be done. Tulad ni Mama Mary, sa kanyang fiat, nang siya'y pinili na magiging ina ng tagapagligtas, ang sabi ni Mama Mary,
I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. That is what you call unconditional surrender. Amen? No? Sinabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Hindi tayo magnanakaw. Bakit? Sabi ng Diyos, huwag magnanakaw. Hindi tayo magnanakaw. Huwag kang papatay. Sabi ng 10 utos, Exodo 20, huwag kang papatay. Hindi tayo mag-EJK. Bad yun eh. No? Sabi ni Lord, huwag kang papatay. No? Pag sinabi ng Diyos, ginawa ng Diyos, sundin mo. How many times you have to forgive your neighbor? 40 times. Times 40 times. No? Walang hanggang pagkapatawad. Sabi ng Panginoon, magpatawad ng walang hanggan. Di magpatawad tayo ng walang hanggan. No questions asked. Sinabi ng Diyos, gawin natin. Sabi ni Malakay 3:10, ibigay mo ikapo sa Panginoon, 10%. Ibigay natin ang tithing natin kay Lord. Bakit? Sinabi ng Diyos, gawin natin. Unconditional surrender to God's will, God's plan, God's cause. No questions asked. Amen? No? Kaya-kaya natin yon, no? Lalo na ngayon, pinag-uusapan ng diborsyo sa Pilipinas. Magdidiborsyo ba tayo? Anong sabi ni Lord? Mark 10, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. Kaya hindi tayo maghihiwalay. Sabi ni Lord, huwag paghihiwalay ng tao. Hindi tayo maghihiwalay. Taksil ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Sinabi ng Diyos eh. Anong problema dyan? Ang problema dyan, no? Minsan naglalaban eh. Ano naglalaban? Yung gusto mo at gusto ni Lord. Aba, delikado yan. Yung gusto ng Diyos na sa Biblia at yung gusto mo, naglalaban. Sino magwawagi? Ang kalooban mo o kalooban ng Diyos? Gusto mo? Gusto ni Lord. Plano mo o plano ng Diyos? Kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, sabi ko nga sa inyo, unconditional surrender. Not my will, but your will be done. Bakit? Because God's will is the best. God's will is perfect. God's will is what is good for you. Kaya we surrender. Leap of faith. We surrender our will to God's will. Sana, sabi ni St. Ignatius, sana dumating yung panahon, meron daw communion of wills. Communion of wills. Ano ibig sabihin nun? Yung kalooban mo, kalooban din ni Lord. Yung kalooban ni Lord, kalooban mo. Sana dumating din yon. Hindi ka kailangan magpasya. You surrender to God's will. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Yan, no? Kaya dalawa na yan, ha? Dalawa na yung sinabi ko sa inyo. Para tayo pagpalain ni Lord, no? Hindi mauubos ang pagkain, hindi mauubos ang pera, hindi mauubos ang biyaya. Kailangan total commitment to God. And I shared with you how to be committed totally. Unconditional gratitude. Pangalawa, unconditional surrender. At ang pangatlo, pinakamahirap, pero pinakadakila, unconditional love. Unconditional love. Dapat daw ang pag-ibig natin, walang kondisyon. Walang kondisyon. Iba ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao. Kaya palpak yung pag-ibig natin eh. Kasi ang pag-ibig ng tao, puro kondisyon. Mamahalin kita, ngunit, pagbibigyan kita, pero, ayan, patatawarin kita, subalit. Gets nyo? Ang dami nating kondisyon. Kaya yung ating pag-ibig karaniwan ay pumapalpak kasi puro kondisyon. If you want your love to be powerful, healing, transformative, salvific, dapat ang pag-ibig daw unconditional love. Amen? Yan ang pinakamakapangyarihang pag-ibig. Yan ang pag-ibig na magdadala sa atin sa langit. Unconditional love. Yan ang sinasabi ni St. Paul sa Corinthians. Love that endures. Love that triumphs. Love that is the greatest. Unconditional love. Kung magmamahal ka, walang hanggan. Hanggang kamatayan ang pag-ibig. Pag-ibig sa krus, walang hanggan.
Walang kondisyon. No ifs, no buts. I love you because I love you. Yan. The limit of my love is to love without limits. Yan po ang magdudulot sa atin ng kaligayahan sa buhay. No? Yan ang nagpapahaba ng relasyon, nagpapaganda ng pamilya, kapag ang pag-ibig natin walang kondisyon. At yan ang pinakamahalaga. Mas mahalaga pa yan sa pananampalataya. Kala mo pananampalataya, hello? Yan, no? Ang pananampalataya, sa lupa lang. Sa lupa lang ang pananampalataya. Sa langit, wala nang pananampalataya. Wala na. Bakit? Katabi mo na si Lord eh. Kasama mo na ang Diyos. Wala nang pananampalataya dun. Sa langit, wala nang pag-asa. Wala nang hope. Ang pag-asa, sa lupa lang. Habang buhay may pag-asa. Sa lupa yun. Sa langit, wala nang pag-asa. Isa lang ang ginagawa sa langit. Ano? Pag-ibig. Yan. Kaya pag tayo nagmamahalan, para ka nang nasa langit. Amen? Unconditional love. No ifs, no buts. Unconditional love. That is the love of the cross. That's the love of God. No? Ang pag-ibig daw ng Diyos ay parang araw. Ang araw sumisikat sa lahat ng tao. Masama o mabuti, sinisikatan. Amen? Kung ang araw, gumawa ka ng mabuti, sisikatan ka. Gumawa ka ng masama, sisikatan ka din. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, unconditional. No? Yan daw ang love that heals, love that transforms, love that is the greatest. Unconditional love. No? Kaya pag tayo po nagmamahal ng walang kondisyon, no? Walang hanggang kamatayan, yan daw ang susi sa kaligayahan, tagumpay, at kaligtasan. Amen? Hindi sinabi ng Panginoon, truth is the greatest. Ang sinabi ng Panginoon, love is the greatest. Palagpakan natin ang Panginoon. Okay. So, sa pagpapatuloy ng ating misa, napakaganda ng ating mga pagbasa dahil sa biyuda. Bayani ang mga biyuda. Tinuturuan tayo ng mga biyuda. Kahit sila ay walang-wala, walang pera, ang kanilang tiwala sa Diyos ay total commitment. Kaya palagi silang may pagkain, palagi silang may grasya, hindi nauubos. Hindi nauubos ang grasya. At para hindi maubos ang grasya natin, total commitment. And I shared with you 3 challenges of total commitment. Ano yung number 1? Unconditional gratitude. Pangalawa, unconditional surrender. Pangatlo, unconditional love. Tumayo tayo. At magpahayag tayo ngayon ng ating pag-ibig sa Diyos. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.